nakakalimutan ko po dyan eh. Pag nilagyan nyo po ng langis, didikdikin po yon. Pagkatapos po, ilalagay doon sa eksema. Yun po. Para, alam mo pa, hindi po kayo gagastos ng marami dahil lang po doon. Di po ba? Hindi siya yung tipong, yung dahilan na dadami, hindi po ganon. Yun po ang masasabi ko sa inyo, yung sa eksema. No? At saka, marami pong pinanggagalingan talaga ng hygiene. Yung pinakakuwan nyo, yung ating, ayun, sa lalaki po kasi hindi masyado. Sa babae po kasi, minsan, yung ating nasa sa kuwan na dapat po lilinisin natin yan palagi. Alam mo po, suka lang po at mainit na tubig, yung matitiis ninyo, mawawala po ang katinyan. Maniwala po kayo sa akin. Pag hindi po totoo yung sinabi ko sa inyo, i-text po nyo ako. Miss Treasure, hindi naman totoo yung sinabi mo na huhugasan ng suka at saka mainit na tubig yung aming vagina. Totoo po talaga yun. Pag nga po hindi wag na po kayong maniwala sa akin, wag na rin po kayong manood. Pag hindi po totoo yung sinabi ko sa inyo, wag na nga po, yun na nga po ang sinasabi ko sa inyo. Dinedare ko po kayo, wag na po kayong maniwala sa akin. Kung hindi mawawala yung katinyan. At saka isa pa po, kung po kayo may mga warts sa loob, makati po talaga yan. Sakit na po yan ng babae na sa mga age na po yan. Pag po kayo may malalaking warts, nakakatakot po yan. Pag po kasi sa loob may mga warts kayo, makati po yan. Iyan ang mararamdaman nyo. May tinanggalan po kasi kung ganyan pero alam mo po, hindi na po yan mawawala. Kasi po, dadami yon. Kasi nga po, kuwan yun AIDS na po yon. Sasakit na po yon. Opo. Pero yung sinasabi ko po sa inyo na kumakati lang po yung vagina nyo, suka lang po. Pero yung po suka at saka mainit na tubig, makakawala naman din po yung katiyan mo inyong vagina. Kahit sa AIDS po yon. Pero hindi po makakagaling. Makakagaling po yan ewan ko po kung sino magtatanggal nun kung malalaman na may AIDS kayo. Kahit po ako, hindi, makita ko lang po yan. Makikita mo po kasi yung may AIDS na babae meron po kasing wart sa loob ng vagina. Pero yung pong dumi, yung pong katilang, kasi po kaya po nagkakati ang ating vagina. Yung pong kasing kuwan yung meron po tayo, diabetic po tayo. Yun lang po. No? Sana naman po ay nalaman nyo sa susunod na lang po at tapos na po yung aking program. Makakalita po ako. Sige po, pasensya na po kayo ha. At sa susunod na Thursday na lang po at magkita-kita po tayo sa Thursday. Sana po hindi umulan. I love you, I love you, I love you. Daughter, Sugar, my only daughter. God bless. Congrats. I love you. Masayang-masaya si Mama. I love you, daughter. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. Baby squirrel use a sexy mother. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. Baby
squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na.